A day in my life bilang isang tendera. Ang sarap pa nga talaga sana matulog kaso kailangan natin bumangon para maghanap buhay na naman para sa ating pamilya. So, tanghali na nga ako nagising, 5:30 na ng umaga. Medyo late ako ng gising ngayon. So, kailangan na natin talagang bumangon kahit ang sarap pa talaga sana humilata. Ewan ko kung ako lang ba yung ganito na pagkagising, diretso agad sa CR para mag-deposit. At ayan guys, diretso nga ako ng CR para mag-deposit. Ganyan talaga ako tuwing umaga. Pagkagising ko ganun. So ayan, mag-deposit muna ako guys. A few moments later. At ayan, tapos na nga ako mag-deposit. Lahat ng kinikita ako dyan napupunta guys. Malaki na yung na-deposit ko dyan. Charot. At dahil hindi ako nakapaghugas ng plato kahapon sa mga pinagamitan ko, maghuhugas muna ako guys bago ako maligo. So, hugasan ko muna itong mga plato kasi kahapon medyo tinamad na ako. And after ko nga maghugas dyan, nagpainit muna ako ng tubig para gamitin ko pang ligo kasi medyo may trangkaso pa talaga ako guys. Inuubo pa rin ako hanggang ngayon kaya nagpainit ako ng tubig para panligo ko. At habang nag-iinit ako ng tubig, tinutupi ko nga muna to, nililigpit ko yung mga pinaghigaan ko. And after ko maligpit yung pinaghigaan ko, hindi pa nga kumulo yung tubig na pampaligo ko. So, naglinis muna ako dito sa store, nagwawalis ako at nagmamap kasi sobrang maalikabok dito lagi guys, araw-araw kasi daanan siya ng mga sasakyan, tabing kalsada kasi siya mismo kaya araw-araw maalikabok. At kumulo na nga yung tubig na pinapainit ko para gamitin ko pang ligo. Isasalang ko na rin tong pang-almusal ko na saging na saba. Maglaga ako ng saging na saba. Hindi talaga ako nag-iinit ng tubig pag naligo guys. First time ko talagang ginawa to dahil sa sobrang tagal ng trangkaso ko. Kaya ang ginagawa ko, nag-init ako ng tubig bago maligo. Sinasalin ko siya. At ayan, maliligo na nga ako guys. A few moments later. At ayan, tapos na nga tayo maligo. So feeling fresh na. Hindi na halata na may trangkaso yung tendera. Kahit may trangkaso, parang hindi halata na nagkakatrangkaso na pala. Pinipilit lang magtinda. Dahil ang laki na pangangailangan guys. Charot. At luto na rin pala yung pang-almusal ko. So, sinalin ko na siya sa aking serving plate. Charot, serving plate pa. At bago nga ako kakain ng almusal, so mag-open muna ako sa aking store para magkaroon na tayo ng customer. At syempre, labas na natin yung ating mga paninda. Ito yung mga ukay-ukay na short nilabas ko. So, meron ako mga RTWs na binibenta rin guys. So, mag-open pa lang, wala pang customer, medyo madami na talaga akong trabaho, sobrang busy na. Kasi maglabas ng mga damit, medyo may karamihan talaga yung ilalabas ko na damit. At sa gabi naman, pag nagligpit, sobrang dami ring ligpitin talaga. Nakakapagod, pero syempre kailangan natin kumita kaysa humilata, di ba guys? Kaya kahit pagod, minsan nakakawala din naman ang pagod pag may benta lang. At ayan, natapos ko na nga i-display yung mga damit. Ganyan ka-busy ang buhay ko araw-araw guys, umaga pa lang. At dahil may order ako sa Shopee nung pag-open ko sa aking shop, at kinuha ko na nga yung order at binalot na. At kumuha ako ng pouch at nag-print na rin ng waybill sticker para ilagay sa pouch kasi pipick up to ngayon ng rider. At ayan, nakapag-print na nga tayo ng waybill, so ilalagay na natin sa pouch yung tube dress pala tong in order guys. At ayan, i-close lang natin yung pouch at idikit na natin yung waybill sticker. At ayan, tapos na, ready for pick up na yan sa rider. At pagka-open nga natin ng store guys, ay may mga customer na nga agad tayo. Meron nag-cash out sa GCash. Kaya ang senaryo, late na lagi ako nakakapag-almusal kasi syempre mas unahin natin yung customer.
At bago nga ako kakain ng almusal, ay iinumin ko muna tong Yakult na nilagyan ko ng lemon para gamot sa aking ubo. At thank you Lord, dininig mo yung aking panalangin na medyo okay na talaga yung pakiramdam ko at nakapagtrabaho na ako ng maayos. Ito pala guys ay nagpapaserox yung customer at yung pinapaserox niya ay pinapalaminate niya. At ayan, nilalaminate ko na nga yan. Kaya alam nyo na kung bakit ako hindi masyado nagre-reply lalo na sa mga chat. Dahil sobrang busy ako guys. Kasi mag-isa lang ako sa store at iba't ibang negosyo yung pinasok ko. Tapos ako lang yung nag-manage. Kaya halos minsan late na talaga ang kain. And after ko nga mabakante ng konti dyan, so kumain na ako saglit ng aking almusal na saging na saba. Pagpasensyahan nyo na yun, pagkakaupo ko dyan sobrang likot. Kasi paikot-ikot yung upuan ko guys. Wala kasing customer kaya pahayahay. At dahil bawal tayo sa kape, so tubig lang muna tayo guys. At ayan, after ko nga makakain, may customer agad ako magkasunod na nagpa-print ng documents at saka wallet size na picture. So, inuna ko muna tong wallet size. So, ayan, natapos ko na nga siya i-print. Kaya kinakat ko na siya. Ganito ka-busy ang umaga ko guys, lalo na pag magkasunod-sunod yung customer na magpa-print. Hindi ko na malayan yung oras, sobrang tanghali na pala. Kaya late na rin ako minsan nakapagluto ng pananghalian. Hindi ko na malayan yung oras na mag-alas 12 na pala. At habang naalala ko pa na magbayad pala ako ng wifi kasi kahapon ko pa plano magbayad kasi due date ko na sa 8. So bayaran ko muna guys bago ako magluto ng pananghalian na ulam kasi 11:30 na rin guys. Umili lang pala ako dyan ng patatas at nilagyan ko siya ng corn beef. Yun lang ang ulam ko na pananghalian ko guys. Corn beef with patatas. At ang bilis nga naman ng oras, 11:30 na pala yan nung naghiwa ako ng patatas at nagkaroon pa ng mga customer. Kaya 12 na rin mahigit nung nakapagluto ako ng patatas. So nakakain ako is mag 12:30 na rin. So ayan, kain tayo guys. So pabilis ang kain rin yan guys, walang break. Pag may customer, pahinto talaga yung kain. Kaya ang ginagawa ko, mabilis ang kain. Sinong relate dito na may sari-sari store din na halos di makakain, lalo na kung wala kang karelibo sa tindahan mo at mag-isa ka lang nagbantay. Talagang ganitong senaryo ang pagkain ang laging late. Yan lang for today's video guys. Thank you for watching. Bye-bye.